Morning mga backyard, good day sa inyong lahat. And for today's video, I'm going to be sharing with you what I'm going to do here in my backyard. At ito ang pagparami ng asula para sa ating mga alagang manok at iba pang mga alaga na nandito sa ating backyard hobby. At ipakita ko sa inyo kung ano yung ating mga materialis o yung ating gagamitin para makapagparami tayo ng asula sa simpleng paraan. So mga backyard, what I have here is small basins. Ito yung mga maliliit na ginagamit natin panglaba, maglaba. Backyard, nabili ko ito ng tag 20 baht dito mga backyard. So kasi meron silang store dito that all is 20 baht. So yan, I bought 10 pieces of this, and this is what I'm going to be using growing asula for my animals here, so that I could makatipid tayo sa pagkain ng ating mga alaga. So alam naman natin na ang asula ay mataas nito yung protein. So maganda ito panghalo sa pagkain ng ating mga alaga. And so what I did dito sa ano na to, sa basin, ang ginawa natin mga backyard is nagbutas tayo, binutasan natin ito magkabilaan. So mga dalawang finger, no, 2 inches sa galing sa taas, no, yan, maliit lang butas. So the reason that I make a hole both side, so that this is for the level of water. So it means kahit maulanan siya, kapag sumobra na yung tubig doon sa ano, ito yung tagusan ng tubig. So the water won't overflow, but it's going to go through that 2 holes on the side, so that it won't spill our asulas outside. So kaya yun yung dahilan kung bakit binutasan ko mga backyard. And after that, pwede na nating ilagay sa lupa, or pwede din nating lagyan ng papag, at make sure na matatamaan din sila ng init, pero hindi yung sobrang init mga backyard, kasi mamamatay. So yung gawin natin dito, second na ginawa ko is kuha tayo ng mga manure, ipot tayo ng kalabaw, baka o manok na ano na natin ano ba yun, yung matagal na imbak natin, tapos ilagay natin sa baba. Yan, put manures of animal manures like cows and chickens, goats and others, because this manure would be the one that will make our asulas grow nice. So parang pagkain ng ating asula. So kaya kailangan parang fertilizer rin, no? It's going to serve as a fertilizer, so that our asulas will grow fast and nicer. And so after this one, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. So it so happen that the water that I'm using here is chlorinated, may chlorine to, from like Nawasa, or water na may chlorines. So kailangan muna na mai-overnight natin ito.
lagyan na ng tubig, tapos hayaan natin. Then kinabukasan, pwede na natin lagyan ng asula. Yan. So, ito yung gawin ko dito mga kabakyard. Ano mga kabakyard, o tingnan nyo. Ito na yung ating asula. Gamit lang itong mga maliliit na basins. So, yung ginawa ko mga kabakyard ay linagyan natin ng compost sa baba. Tapos linagyan ng tubig. Yan. And then linagyan na natin ng asula sa baba, sa taas. So in weeks, puno na ito. Pwede na natin ma-harvest. And then tuloy-tuloy na. Pwede na natin, pwede ko nang paramihin ito para marami akong pangpakain sa aking mga alaga dito. So ako meron ako dito malaking pan mga kabakyard. Yan. So yan bago lang din ito. So yan, nalagyan lang natin at tumutubo na rin. Galing dito pwede din natin parami ito mga kabakyard. Kahit sa mga maliliit lang na mga katulad nito basins, para meron tayong mga alternatibong pagkain sa ating mga alaga. Ayan mga kabakyard. So ito lang yung ating project ngayon, ang asula. Kasi dati marami ako nito pero naubos lang kasi ng ating mga alaga. Hindi natin bantay ng maayos dahil marami tayong mga pabo at saka pato dati, gansa dito. So pero ito hindi na sila makapunta rito kasi nabakura na to. So yan, dito ako magtatanim, mag-alaga nitong asula mga kabakyard para maparami at may halo natin sa pagkain ng ating alaga. Yan. Yan. So in 2 weeks or 3 weeks pwede ko na ma-harvestan ito mga kabakyard, itong malaking pan. So ganun din dito. Kasi siyempre kailangan pag puno nito kailangan nating bawasan. Yan. So maraming salamat po mga kabakyard sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Yan, dito lang to sa gilid ng aming bahay. Kita nyo mga kabakyard yung aking mulberry trees dito natin buhay na rin. Ayan yung aking papaya. Tsaka marami pa tayong tanim dito mga kabakyard. Vegetables, may okra tayo. Yan. So maraming salamat. God bless and see you sa aking next video.